I think conclusively, finally, meron na pong patunay na pineke yung mga pumirma sa confidential funds. May patunay na. Nagsalita ng NBI, mga kababayan. Imagine mga kababayan. It took us 1 year, 1 taon mahigit, bago natin natuklasan na may ganito palang kalakaran sa Office of the Vice President. Akala natin, for all intents and purposes, wala lang. Akala natin wala lang. Okay lang. Pero, mga kababayan, ang lala talaga. Sorry. That's all I can say. Ang lala. Ang lala talaga, guys. Malala. Sobrang lala. So, ito ngayon, yung isa, sa palagay ko, mga kababayan, is really devastating. O talagang makasisira sa kaso ni Sara Duterte. Kailangan maipaliwanag ito ni Sara Duterte ng malinaw pagdating sa Senado, mga kababayan. Kasi, ito mga kababayan, if anything else, isa ito sa magko-convict sa kanya. Ito. Yung similarities o pagkakapare-pareho ng mga pumirma sa mga tumanggap ng confidential funds. Ito malala to, guys. Mahihirapan dito yung kampo ni Sara Duterte. No joke. Kasi alam nyo, mga kababayan, this proves that there was intent to defraud, to commit fraud, to defraud the government, mga kababayan. Merong intensyon na lokohin ang ating COA, ang ating gobyerno para maiuwi nila yung confidential funds. This mga kababayan, this feeds into the story of Ramil Madriaga doon sa pagde-deliver. Kasi alam nyo, mga kababayan, kailangan kasi merong pumirma na nag-receive ng confidential funds. Sino ba namang kriminal ang aamin na inuwi lang niya yung pera? Diba? Wala namang kriminal na gagawa nun. So, pineke nila, mga kababayan. Pineke nila yung pirma. At this has been a discussion, mga kababayan, simula pa lang nung Blue Ribbon Committee ng House of Representatives nung panahon na iniimbestigahan si Sara Duterte at lumabas yung mga pangalang Mary Grace Piatos. Napag-usapan na yung mga pirma. Yung ibang mga pirma, mga kababayan, yung ibang mga receiving, 1 araw lang ginawa. Mula Batanes hanggang Hulo, 1 araw lang daw nag-deliver ng pera, guys. 1 oras lang daw nagkabigayan ng pera. 1 araw lang daw. Ito ngayon, mga kababayan, delikado to kay Sara Duterte. Ito ang magpapatunay talaga, tulad na nabanggit ko kanina, ito ang magpapatunay na merong intensyon. Merong intensyon na lokohin ang gobyerno. Merong intensyon na itago ang provenance o kung saan nanggaling yung pera. Pineke yung pirma Ghost recipients Ang hilig talaga sa ghost, guys. Ghost recipients mga kababayan. Kunyari tumanggap pero hindi pala. Ito yung sinabi ng NBI. Mga kababayan, ang lala nito. Apparently, ang sabi, 5. 7 lang daw na tao ang pumirma sa lahat ng receiving copy ng confidential funds. 7 tao lang, guys. 7 peoples. Patay tayo dyan. Ghost recipients ng confidential funds. Ghost Intel. Ito, panoorin natin. Is requested to explain the documents which will be flashed in the screen in our Filipino language for the understanding of the public who are watching us. You can approach the big screen so you can point to those parts of the document
while you explain. Madam Chair, we'll try to explain it in Tagalog because it's mostly technical language. Tagal. Dali. Toy. Bawal ang dead air. Your Honor, as stated in the question documents report, on the conclusion on page, on the conclusion Can we portion. speak in Filipino, ma'am? Ang hirap. To the best way that you can. The struggle is All right, real. feel free. In Filipino, Your Honor. Hirap pa naman mag-Tagalog pag mga jargon. Kagaya po ng nakasaad sa aming report, yung unang findings po, as far as the acknowledgement receipt under the name Sally Rendon, which is marked Q26, and yung pangalawa pong acknowledgement receipt na Q27, pwede pong sabay ipakita. Ito pong dalawang acknowledgement receipt na ito, Q26 and Q27, meron pong pagkakahawig, similarities sa Ang hirap ng ginagawa ni ate. Papatalog ka Tagalogin pa. sa form. When we say form, it means the structural pattern or how the formation. Sir, ma'am, pasensya na po. Ang hirap po i-submit sa Tagalog, i-state sa Tagalog. Pag sinabi pong form, it refers to the pattern in which the elements. This is what we call a highly personalized signature. There are no visible letters. That's why we are referring it to the form or the structural pattern. And in the examination, it reveals that the signatures above these two acknowledgement receipts under under the name of Sally Rendon and Sally Dado, the two signatures reveal significant similarities Patay. in the patterns of the letters. Pati po sa alignment, when we say alignment, it's the relationship of the signature with the printed name. So, iisang tao lang ang pumirma. Oo. Dalawang magkaibang pangalan, Sally Rendon tsaka Sally Dado. Isang taga Surigao, isang taga Digos. Pero, iisa lang ang pumirma. Tayo dyan. Huli ni NBI. Oo. Huli ka, boy. Ang lala, guys. Malala si Sara Duterte. Oo. Yun lang ko ibig sabihin nun, mga kababayan. Nung pinag-aralan nila yung kung paano pumirma, kung paano sumulat, at yung forma ng pirma, etc., etc., highly personalized daw. O, isabihin, hindi lahat ng tao magagawa. O, parang yung pirma ko, halos ganito rin eh. Yung wala kang makikitang letter. Hindi mo makikita kung may letter. So, kapag pinirma ko yun, guys, walang ibang makakakopya nun. Mahirap kopyahin yung pirma ko. Ako lang talaga ang makakagawa nun. Ginagawa ko yun sa mga cheque. Yun yung pirma ko na pang cheque lang. Oo. Ganun yung nangyari dito. Dalawang magkaibang tao, Sally Rendon, tsaka Sally... Sheila ba to? O Sally? Sheila Dado pala. Sheila Dado. Dalawang magkaibang tao, dalawang magkaibang lugar, isang Surigao, isang Digos, pero iisa ng pirma. O, patay. Iisa lang ang pumirma. Oo, yun ang sinasabi ni NBI. O, tuloy natin. Where the habit of the writer is the same and in the manner of execution of the strokes, indicating that these two signatures were written by one and the same person, although they are of two different names. Patay! Yun po yung findings number 1. Yung pangalawang findings naman po, can we have the second? Yung pong acknowledgement receipt under the names of Jason Bitangcol, Celsa Arrojable, Samson Sales, Oh my Samson God! Samuel, Sabel Salazar. They Isa! are marked
Q32, Isa. Q33, Q34, Q35, Q36. 5 po sila. Isa yung pirma. Medyo lumiit po pag sabay. Siguro po dala-dalawa muna or tatlo-tatlo muna. So ito po yung Q34. Okay. Balocod City Yung daw. first 3 elements po ay sa Q34 and Q33, Q32, Q35, and Q36. We are referring po tong series of figure 8-like patterns. Hindi maipakita. Which are similar to one another as far as the pattern and the manner of execution are concerned. Ang lalayo, isa Bacolod, ito Mountain Province. Tapos isang Cagayan de Oro, Balocod, baka Bacolod yan. Oo. Davao ba ito nasa taas? Ito? Davao City yata. Or Jensan. Or, Davao City. Isa pirma oh. Oh, di ba? Siguro, iniisip nung namemeke ng pirma, sa sobrang dami nito, hindi na i-check to. Oo. Nakakatamad naman i-check to. So, hindi na i-check to. Bahala na. Pare-pareho yan. O sige, bahala. Go. Na-impeach. Nahuli ang confidential funds. O ngayon, inimbestigahan. O, di tapos ang boxing. Similar to one another as far as the pattern and the manner of execution are concerned. Magkakamuka din po sila. Isang pirma eh. Yung findings, ito po yung pangatlong findings naman po refers to the acknowledgement receipts under the name of Annalisa Zinio and Ken Naso. Ken Naso. Dito po ang findings is as far as the handwritten dates are concerned. Isa. Pwede pong ipakita yung Q1 and Q2. Pareho nga. Yung patterns po of the letters and the figures dun sa pareho. handwritten dates reveal significant similarities din po. Oo, pareho nga, pareho. Indicating that they were written by one and the same person. Yung findings number 4 po refers to the acknowledgement receipts under the name Angel Marie Abrigo and Anthony Santos. Again, ang basis po are yung handwritten dates. Pareho nga, iisa. Numbers which are similar as far as the pattern and the distinct characteristics of the figures that appear on these acknowledgement receipts, indicating that they were written by one and the same person. Yung sumunod pong findings is doon po sa acknowledgement receipt under the name Joseph Carcedo and Raymond Mamon. Raymond Mamon. Raymond The Mamon. handwritten entries, meaning to say, yung pong pagkakasulat nung handwritten name and the Pareho numbers din. and the dates reveal significant similarities, indicating that the handwritten names and the figures were written by one and the same person. Iisang tao lang po ang sumulat. Ang huli pong findings ay doon sa acknowledgement receipt sa names ni Milky Sequoia, Si Milky Sequoia. Mark Q22 and Q23. Si Milky Sequoia. Yung handwritten name ng Milky Sequoia in these 2 acknowledgement receipts shows significant
similarities also as far as the patterns of the letters are concerned, indicating that these two handwritten receipts were written by one and the same person. As far as the handwritten name is concerned lamang po. And yun po ang nilalaman ng aming question documents report, Your Honor. Thank you, Ms. Caroline Pitoy. Madam Chair. So, Honorable Lagbas? Yes, Madam Chair. I have two questions, if that's okay. Yes. Two clarificatory That questions. is for Ms. Caroline Pitoy? Yes, Madam Chair. Okay, please proceed. Madam Chair, based on the 36 receipts that Madam Caroline Pitoy has examined, how many are found to be executed by or written by one and the same person? There are 7 groups of handwritten receipts that were found to be written by one and the same person, Your Honor. 7. Ibig po bang sabihin nito na sa 7 groups po, isang tao lang po ang sumulat? 7 magkakagrupo po, na bawat grupo, isang tao lang ang sumulat. 7 magkakaibang grupo of question documents. So kumbaga, 7 tao po ang gumawa nitong 7 grupo of question documents. Yes, Your Honor, it's possible. So Hirap. So, ibig sabihin, merong pitong grupo. So, yung mga magkakapareho, kinategorize nila. Yung magkakapareho. Pinagsama-sama nila yung magkakapareho. And then, ang lumabas, may 7 grupo na magkakaparehong mga pirma. Meaning, merong 7 grupo, each of the 7 ay merong isang pumirma lang. Ayun. Yun ang ibig sabihin, di ba? Nako, at star, wala kang pangalan. Yan ang ehemplo ng accountability. Si Raga Muffin Girl. Natawa ako dun sa accountability, guys. Rage. Accountability. Salamat sa super Wow chat. naman! Wow! Wow! So, ganun. 7 grupo, 7 groups, each having the same signatories. Oo. Kaya nga mga kababayan, ito yung binabanggit nung nakaraang hearing pa eh. Na bakit meron delivery sa Apari tapos meron delivery sa Cagayan? Ang layo nun, guys. Oo. Sa Cagayan de Oro. Layo nun, Luzon, Mindanao yun. Merong bigayan sa norte at merong bigayan sa Mindanao. Same day. Oo. Paano nangyari yun? Diba? Kaya pala naging posible yon kasi merong nag-forge ng firma. Oo. Aphrodite, salamat po sa inyong super chat. Wow God bless po. naman! Wow! Wow! Meron pala nagpirma. So, mahihirapan si Sarah dito, guys. Mahihirapan siyang ilaban to. Kasi pirma to eh, documented to eh. Ang malala dyan, mga kababayan, nung isinumite niya yung kanyang mga documentation tungkol sa utilization o sa paggamit ng confidential funds, pumirma siya. Oo, pumirma siya. At sa kanyang pirma, mga kababayan, nakasulat, I certify that the contents of all of these documents are true and accurate according to the best of my knowledge. Oh, ganun. Kaya good luck. Oo. out of the 36, 7 tao lamang ang sumulat ng lahat ng documents na to. Paiba-ibang 7 tao sa 7 groups of question documents. Just to clarify po. Maaari pong 7 tao, maaari pong iba-ibang group, how do we say it? Maaari pong 7 grupo, but not necessarily po iba-iba. Kasi po, they were grouped according to the
the class and the styles of handwritings. Kagaya po halimbawa nung number So ang nag-classify si NBI. Si NBI ang nag-classify. So yung mga pare-parehong pirma, pinagsama-sama niya. Or pare-pareho ng itsura, pinagsama-sama niya. At sa pagsama-sama niya, ang lumabas, merong 7. Na pare-pareho ng sulat, pare-pareho ng pirma. So pinagsama-sama yon 7 grupo. Which could mean na doon sa grupo na yon isa lang ang pumirma. Kahit iba-ibang pangalan. Oo. Fraud yun. Fraud yun, guys. Krimen yan, krimen. yung findings number 4, ang binigyan lamang po ng opinion ay yung handwritten dates. Hindi po nabigyan ng opinion yung signatures. So maaari din pong yung date lang ang sinulat, yung 2 date lang ang sinulat ng iisang tao, but yung signature wala po kaming opinion kasi hindi po sila comparable. Okay. So, ang klaro po is based dun sa grouping ninyo, makikita na merong posibleng 7 tao lang ang gumawa or sumulat. Possible po, Your Honor. That's all, Madam Chair. Thank you. Madam Chair. The Honorable De Lima. Ayun. Grabe yun, no? Ang lala ni Sarah. Ayan, no? Or, alam nyo mga kababayan, ang lusot dito ni Sarah. Nisip ko yung palusot niya eh. Kung ako nasa posisyon ni Sarah, ilulusot ko, ganito. Yung tao ko yung sumulat niyan, pero hindi siya yung pumirma. Malamang sa malamang ganun. Yun ang magiging depensa niya dyan. Yung tao ko yung sumulat, pero hindi siya yung pumirma. Ngayon, ang tanong, pag yun ang naging depensa niya, ang next step will be, nasaan yung sumulat? Ilabas mo ngayon yung sumulat. Yan, ilabas mo yung sumulat ng mga resibo na yan. Kasi to magkapareho to eh, yan, magkapareho yan. Di ba? Kasi pwede naman yun eh. Pwede naman yun mga kababayan eh. Halimbawa ako, minsan kapag pumipirma ako, pinapasulat ko yung misis ko. Bakit? Kasi pangit ako magsulat, guys. Ang pangit ko sumulat, hindi ba? Edit yan. Baka sabihin kung sino yung pumirma dyan. Oo. So, ayan na naman kayo. Baka gamiting depensa. Wait lang, hindi pa ako tapos. Kalmahan nyo kasi. Huwag yung kakalala. Kalma lang. So, tapos papapirmahin ko kung sino yung tatanggap. Okay. So, ngayon, mga kababayan, ang next na ang pwede niyang gawing depensa is, oo, pinasulat ko lang yung tao ko dyan. Sila yung nagsulat ng pangalan para pag dinala yung yung receiver, siya na lang ang pipirma. Okay. Don't coach the DDS. Sorry naman. Wait lang, di pa ako tapos. Kalmahan nyo. Oo. Pero ngayon, mga kababayan, ang tanong ngayon will be, the next step will be, ilabas nyo ngayon kung sino tong sumulat na mga tao na to. Sino yung mga yan? Oo. Doon na ngayon magkakabistuhan. Doon na ngayon magkakabistuhan. Pag inilabas, pag pinasumpina or pinatawag bilang testigo, kung sino yung mga sumulat ng yan na mga pare-pareho. So, dyan sila mahihirapan. Kasi, tulad ito, pareho to. Ito nga, walang pirma eh. Pero nag-release sila ng pera. Ayan, pareho, di ba? Pareho. Iba yung pirma. Okay. Sige, walang problema. Iba yung pirma. Kerry, walang problema doon sa pirma. Pero, bilang depensa ni Sarah, ilabas mo ngayon kung sino yung nagsulat na yan. Oo. Tapos, siya ngayon ang magdedepensa sa kanyang ginawa. Ayun, doon mahihirapan si Sarah. Doon mahihirapan si Sarah. Kasi pag tinanong siya, sino yung pumirma na yan? Kailan mo pinirpirmahan? Magkano ang ibinigay mo? Etc. Papatay. Mahirapan siya dun. Kailangan sobrang na-coach mo kung sino man yung ihaharap mo. Kasi isang mali mo dyan, impeach ka.
Oo. So, pero so far mga kababayan, makikita natin na may pagkapare-pareho yung mga handwriting. Oo. Ito, magkamukha yung pirma. Ito, mahirap din ilusot yung magkakamukha na pirma. For example, ito, ayan, yung 8-8 na yan. Oh. Ito, 8-8, taga Mountain Province. Oh, ito, 8-8 din. Oh, taga Cagayan de Oro. Eh, paano nangyari? Paano nangyari yun? Pumirma siya doon. Pumirma siya sa Mountain Province, tapos pipirma din siya sa Cagayan de Oro. Kailan to? 9/7/2023. Walang date itong isa, hindi ipinakita. Dapat pinakita nila yung date para mas madaling ano. Hindi. Ito. Para nasa ilalim. 26? Ano yan? 9/26? O 9/36? Parang 9/26 no? 9/26. O, di ba? Tapos to, 9/26 din. Oh, di ba? But anyway, yun nga. Paano may papaliwanag yan? Iisa yung pirma, taga Cagayan de Oro. Tapos yung isa, taga Mountain Province. Yun din ang pirma niya. Magkaibang tao, sa Bel Salazar. Tapos yung isa, Samuel. Samuel ba yung isa? Samuel. Paano may papaliwanag yan, guys? Di ba? How? I deserved an explanation. Correct. I deserved Galit na si an Papa P. acceptable reason. Galit na si Papa P. Tayo dyan. Di ba? Paano may papaliwanag yan? Yung mga pare-pareho. Ito, Cagayan de Oro. Ito, taga Balocod City, Samson Suarez. Di ba? Taga Balocod. Ganun din ang pirma niya. 888. Di ba? Paano mo papaliwanag yan? O, di ba Luzon, Visayas, Mindanao? Meron kang Mountain Province, meron kang Bacolod City, meron kang Cagayan de Oro. Antindi, guys. Oo. Ang lala, guys. Ang lala ni Sara Duterte. Talaga. Oo, no joke. Oo. So, how? Paano mo inulusot ang sarili mo doon? Di ba? Mountain Province, Bacolod, tsaka Cagayan de Oro. Iba-ibang pangalan, pero iisa ng pirma. Eh, sino yung pumirma? Takay ka dyan. Ampamor, sabi ni Nongski. O, mag-ampa. Ilaban natin yung Oo. Sabi sa inyo, mga kababayan buti na lang talaga. Alam nyo, feeling ko sasagarin talaga ng mga bukas pa ba yung hearing? Tuloy-tuloy pa ba yung hearing? Nag-hearing pa ba? Parang tapos na yata kanina kasi naka 8 hours na sila kanina. So, lumipad para makapirma, manananggal yata, sabi. Oo. 6 na tapos. Okay. Hindi ko na subaybayan Yung umaga lang kasi may nilakad ako ng hapon. So, grabe. Oo, ang lala ni Sara Duterte, mga kababayan. At kung DDS ka at believe ka pa rin sa mga Duterte, isa lang masasabi ko sa'yo, tanga-tanga mo. Oo, totoo lang, no joke. Grabe. At itong mga kababayan, it proves that there is the intent. Oo, na lokohin. Merong intensyon na lokohin kung sino man yung mag-o-audit. So, at the very least, ito, preponderance. Probable cause to, pag-aralan to, dapat dalhin to sa Senado. Ganun. Ate Rowena Pachoco, Pachoco, yan. Salamat sa iyong super chat, guys. Wow naman! Wow!
Wow! Kaya yan. Pero mga kababayan, dahil alam nga ng mga kakakampi, move on na tayo sa next topic natin. Sorry. Hindi, i-landing natin to na maayos. So, isa ito sa mga bagay na kailangan depensahan ni Sara Duterte sa sarili niya. At ito mga kababayan, ang nagkukumbinsi sa akin, nauusad itong kasong ito sa Senado. Uusad to mga kababayan. No joke. Uusad to. Doon pa lang kitang-kita mo na meron ka na probable cause eh. Meron silang sistema para lokohin ang COA. Di ba? Nakikita nyo yun. Baka nga pwede pa siyang kasuhan ng plunder, guys. Oo. Ang kailangan na lang patunayan dito is yung ipakita na nakinabang si Sara Duterte doon sa perang ninakaw niya. Yun na lang kailangan ipakita dyan. Pero mukhang nakikita na natin yung sistema ng plunder. Click nyo na yan, guys. Kita-kita tayo sa susunod na live stream, guys, ha? God bless everyone. See you in a bit. Less than 5 minutes. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.